drastic move, a resignation. Although he won't be the first pontiff to do this, the first one to resign, but who will replace him? That is the big question. Meanwhile, the Vatican is already preparing for the worst case scenario. There are rehearsals underway for a papal funeral. Opo, sa ngayon ang Papa ay may malubhang karamdaman. Kaya may lumutang ng mga idea na maari siyang magbitiw kung siya ay may karamdaman. Ngayon, ang tanong, sino ang mga kandidatong papalit sa kanya? At iyan ay ating pag-uusapan ngayon. At bago tayo magpapatuloy, maaari po bang pakisubscribe ang channel na ito kung bago pa lang kayo, pakilike po at pakishare po sa lahat ang video ito. Hindi ito ang unang papa na nagbitiw sa nakaraan. At itong mga nakaraang siglo, isang papa lang ang nakagawa nito. At ito ay si Pope Benedict XVI na nagbitiw sa pwesto noong 2012 dahil sa pag-aalala sa kanyang kalusugan na siyang pinakaunang Santo Papa na nagbitiw sa loob ng 600 taon na naging daan para mahalal si Pope Francis. Sa katunayan, si Pope Francis ay sumulat noong 2013 at pagkatapos ng ilang sandali ng kanyang pagkapili na siya ay nag-aalala tungkol sa kanyang kalusugan na gaya ng kanyang pag-aalala ngayon at kailangan na siya ay magbitiw bilang Santo Papa. Pero may nangyayari ngayon sa Vatican. Panoorin natin ito. This is the world's smallest army, the Vatican Swiss Guards. They have one sole mission, to protect the Pope. But this week, these guards are secretly rehearsing for something else, a funeral. Pope Francis is in the hospital. The pontiff is 88 years old. He was suffering from bronchitis. Since then, he's developed pneumonia. He also has a respiratory infection. So the Vatican is worried. Reports suggest the Swiss Guard is rehearsing and preparing for a papal funeral. Why? Because even the Pope thinks he may not make it, that he will not survive this hospital visit. So clearly, the Vatican is preparing for the worst case scenario. However, that hasn't stopped their work. Business goes on as usual, and for now, the Pope is taking decisions and calls. But he's also floated another idea, resignation. He could quit if he is impaired. Now, this wouldn't be a first. Popes have resigned in the past. In recent centuries, only one pontiff has done it. It is Pope Benedict XVI. He stepped down in 2013 due to concerns about his health. He was the first Holy See to resign in 600 years. It paved the way for Pope Francis's election. Pope Francis, in fact, already wrote a resignation letter. It was in 2013, shortly after he was chosen. He was worried about his health then. His concerns remain the same. Now a pope has to resign via a letter. It's submitted to the College of Cardinals. However, there's no need for approvals. Under the canon law, it should be done by free will. If they fear any fraud, the resignation can be rejected. Which brings us to the process of selecting a new pope. It's done in a private gathering at the Vatican called the Conclave. Technically, any Roman Catholic male can be elected pope. But who elects this pope? It's the College of Cardinals. When a new pope has to be selected, every cardinal under the age of 80 travels to Rome. Once they are in the Vatican, the process starts. The voting happens at the Sistine Chapel. Each of them is given a ballot. They must write the name of the candidate they want to choose. However, they can't elect themselves. If a cardinal receives over 2/3 of the vote, he becomes the pope. If no one gets the vote, it continues for days until and unless a new pope is chosen. Now the process itself is very secretive. Voting happens behind closed doors.
The cardinals can't talk to anyone but themselves. There are no phones or cameras. No one is allowed inside the Sistine Chapel. But once a vote is done, ballots are burned with a chemical. If the smoke coming out is white, a new pope is chosen. If the smoke is black, that means no decision has been reached and the voting continues. The smoke is for the world to remain updated with the proceedings behind the closed doors. So as the Vatican prepares for every possibility, a recovery, a resignation or a final farewell, one thing is certain. Whether in life or in death, the legacy of Pope Francis will be written soon, and the future of the Church may be about to change. Ngunit sino ba ang mahahalal bilang isang papa? Walang iba kundi ang College of Cardinal. Kapag nangangailangan na ng maging bagong papa, ang bawat kardinal na wala pang edad na 80 ay babiyahe papunta sa Roma. At kapag nakapasok na sila sa Vatican, ang proseso ay magsisimula at ang pagbuto ay mangyayari sa Sistine Chapel. Binigyan sila ng balota kung saan dapat nilang isulat ang pangalan ng kandidatong gusto nila. Gayunpaman, hindi nila maaring piliin ang kanilang mga sarili. Kapag ang isang kardinal ay tumanggap ng higit sa 2/3 ng buto, siya ay magiging papa. At kapag wala pang nakakakuha ng nasabing boto, sila ay magpapatuloy hanggang mayroong mapili. Sino ba ang susunod na papa? Narito ang mga pangalan na maglalaban. Si Cardinal Pietro Parolin ng Italy na may edad na 70 years old. Si Cardinal Fridolin Bessongo na may edad na 65 mula sa Democratic Republic ng Congo. Si Cardinal Lois Tagle na may edad na 67 na ito'y mula mismo sa aming bansa, ang bansang Pilipinas. Si Cardinal Raymond Borky na may edad na 77 ng Estados Unidos ng Amerika. Ngunit kahit sino man ang mapili sa kanila, isang bagay ang may katiyakan, mga mahal kong kaibigan. Ang propesiya ng Biblia ay matutupad na gagawin ng kapapahan na tuparin ang propesiya, ang pagpapatupad ng tatak ng hayop. Narito ang mga bagay na kung ano ang mayroon si Pope Francis, mga mahal na kaibigan. Itinatag niya ang pagkakaisa ng lahat ng relihiyon sa mundo. Nagkaroon ng economical na ugnayan sa pagitan ng mga apostate Protestant na nakuha niya ang puso ng karamihan ng mga tao na may pandaigdigang punto na kailangang ituro sa kanila ang Eucharist na ipagpapatuloy ng susunod na Papa. Apokalipsis 13:16, at ang lahat, maliliit at malaki, mayaman man at mga dukha, at ang mga laya, maging ang alipin, ay kanyang lalagyan ng tanda sa kanilang kanang kamay o sa kanilang noo. Ayon sa dailymail.com, ang funeral ni Pope Francis ay pinaghahandaan. Ang Vatican Army ay naghahanda para sa pagkamatay ng Pontiff. Pagkatapos na ang 88 taong gulang ay nagbigay babala na siya'y maaring hindi makaligtas sa pneumonia. Kaya makikita mo kung paano ang mga Swiss Guard ay nag-iinsayo para sa libing at kamatayan ng 88 taong Pontiff at nagkaroon ng curfew bilang paghahanda para dito. This is the world's smallest army, the Vatican Swiss Guards. They have one sole mission, to protect the Pope. But this week, these guards are secretly rehearsing for something else, a funeral. Pope Francis is in the hospital. The Pontiff is 88 years old. He was suffering from bronchitis. Since then, he's developed pneumonia. He also has a respiratory infection. So the Vatican is worried. Reports suggest the Swiss Guard is rehearsing and preparing for a papal funeral. Why? Because even the Pope thinks he may not make it, that he will not survive this hospital visit.
So clearly, the Vatican is preparing for the worst case scenario. Opo, ang Papa ay may sakit. Bakit ang mga tao ay nag-iinsayo na para sa kanyang libing? Ano ang nangyayari? Ang Papa hindi pa naman patay at bakit nag-iinsayo na sila para sa kanyang libing? Sila ba ay nagdarasal para sa kanyang kagalingan o para sa kanyang kamatayan? O practice lang talaga sa Western country? Pakisulat nga po sa inyong mga comment section tungkol sa bagay na ito. Ano ba ang inyong opinion tungkol sa mga pangyayaring ito? Dito po kasi sa Pilipinas, hanggang hindi pa patay ang tao, anuman kalala ang sakit, hindi tayo nagpa-practice ng mga programa para sa kanyang libing. Kahit alam nating mamamatay ang tao. Sino ba ang nakakaalam? Mamaya, baka mamamagitan pa ang Diyos at mapapagaling pa ang taong iyon. Kayo ba? Ano ang masasabi ninyo? Pakisulat lang po sa baba ang inyong mga komento sa comment section. Kaibigan, hinihiling ng simbahang Katoliko na ipanalangin ang Papa. At kung hindi ka kabilang sa Katoliko, ipapanalangin mo ba siya? Kayo po, pakisulat ang inyong mga komento sa comment section sa baba. Ano po ang inyong opinion tungkol sa bagay nito? Huwag pong kalimutang mag-subscribe kung bago pa lang kayo sa channel na ito. Hanggang sa muli kaibigan, dito sa programa ng mga istorya, propesiya at mga katotohanan sa Biblia, dito sa channel ng Vince Traveler's Diary.